Praise the Lord. Isang magandang umaga po sa mga anak ng Diyos. This is Breakfast with the Lord. At in behalf of my co-pastors and the elders of this community, Pastora Ana Teresa Kalugtong, Pastora Che Ubilla, kami po ay bumabati sa inyo ng magandang umaga at the same time, bumabati po sa inyo ng Merry Christmas. Opo, no, purihin po ang atin pong Panginoon. Purihin po ang Diyos na makapangyarihan. Opo, no? So, the entire community, opo, no, with our pastora there in Pituco, Quezon, Pastora Gemma de Tubio, opo, with you, opo, good morning, opo, no? So, purihin po ang atin pong Panginoon, purihin po ang Diyos na makapangyarihan. Today is Wednesday, December 23, opo, no? 2 days to go at Pasko na, opo, no? Praise the Lord. Opo, no? So, purihin po ang atin pong Panginoon. Opo, ang selebrasyong ito ay isang uri ng bagay na bagamat mayroong ilang mga katanungan, mga questionable sa punto ng pagdiriwang. Opo, no? Ang selebrasyong ito ay napaka-importante po sapagkat ito yung panahon na sa kung saan ay hindi yung mismong mga bagay-bagay na ginagawa natin every Christmas ang mahalaga. Ang importante atin pong nagugunita na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin, na nagpadala ng kanyang anak na si Jesus, nagkatawang tao, ipinanganak ng isang berhen, at sa pamamagitan po ng kanyang pagsilang ay naisakatuparan sa kanya ang tinatawag na pagsasakripisyo, opo, no? Para sa patuloy na ikapagpapatawad ng kasalanan ng mga tao. So purihin po ang ating Panginoon. Opo, no? So bago tayo tuluyan, dumako sa mensahe ng mabuting balita this morning. Opo, nais ko pong ipaalaala sa bawat isa, yun pong napaka-importante nating gampanin. Opo, no? Hindi tayo nakakapagdaos ng tinatawag na social gathering. Opo, no? Dahil po doon sa tinatawag na sitwasyon natin sa kapanahunan, pandemic po tayo ngayon. Opo, no, meron tayong COVID-19. And the COVID-19 is still mutating. Opo, no, so we need to pray and pray. Opo, no, so yun po, no, tayo po ay laging manalangin. Ipanalangin po natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya, yun pong ating mga pastor na sa kabila ng ganitong sitwasyon ay patuloy na nag-share ng mensahe ng mabuting balita. Yun pong mga leader ng bawat bansa, o po ang leader ng ating bansa, o po, no, makapagdesisyon siya ng mga bagay na tama sa kabila ng napakaraming pagsubok na hinaharap ang ating bansa. Opo, no, ipanalangin po natin ang ating presidente at mabigyan siya ng Panginoon ng sapat na kaalaman upang sa bawat pagpapasya ito'y maisakatuparan niya ng naaayon sa kalooban ng Diyos na makapangyarihan. So, yun po, no, we need to pray and pray and pray. We need to pray for our doctors, yun pong mga nasa medical communities, yun pong mga frontliners, opo, no. Of course, atin pong ipanalangin din yung ating mga elderly. Opo, no, purihin po ang ating Panginoon. Opo, yung ating mga senior citizens, we need to pray for them. Ano po ang kadahilanan? Sapagkat isa sila sa mga target ng tinatawag na COVID-19. Opo, no, yung mga kabataan din. We need to pray for them. Ano ang kadahilanan? Kasi po pwedeng isa rin sila sa mga target ng COVID-19. Ano ang kadahilanan? Dahil sa sobra po nilang ka-agresibuhan. Opo, no? Praise the name of the Lord. So, magandang umaga po sa lahat. Purihin po ang atin pong Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Opo, no? Specifically in our prayer time. Pangalawa, yun pong ating programa. This program, Breakfast with the Lord. At yun pong ating programa every Sunday and Wednesday, opo, with Pastora Ana Kalugtong.
Praise God. Opo, no? We need to share it. Opo, no? Post it in our wall. Opo, no? Atin pong ibahagi ito sa atin pong mga mahal sa buhay at hayaan po natin na hindi man natin sila maka-fellowship personally dahil malalayo yung kanilang mga lugar. Opo, ay matagpuan nila ang mensahe ng mabuting balita sa pamamagitan po ng programang ito. Opo, at yun pong ating YouTube account. Hit it, like it, opo, no, share it, and then of course, subscribe. Opo, no, i-subscribe po natin. So yun po, no. So purihin po ang ating Panginoon. So good morning, good morning, good morning. Gising na po, tayo'y mag-inat-inat na. Yung mga in medyo inaantok-antok pa habang nakikinig po tayo ng mensahe ng mabuting balita. Pwede po tayong magtimpla ng kape. Opo, no. Praise the Lord. Habang tayo ay humihigop ng kape, tayo ay nakikinig ng mensahe ng mabuting balita. So good morning sa lahat. Good morning sa mga early birds. Opo, good morning kay Sister Veneranda Sinita Castillo. Good morning po kay Sister Merlin Vergara. Good morning kay Sister Rowena Baratita. Praise the name of the Lord. Opo, no, I would like to ask kung kaano-ano ka ba ni Jibong? Opo, no. Praise the Lord. Opo, nila Ate Daisy. Gusto ko lang magtanong. Opo, no, kasi Baratita ang iyong apelyido. Praise God. So, good morning kay Sister Susan Aquino Limbo. Opo, no. Praise the Lord. Kausap ko po si Ate Nelia kahapon. Opo, no. At nagpapatanong ako kung po pwedeng madalaw si Kuya Jose. Opo, no. Ano ba yung rules ng barangay sa kasitwasyon na meron tayong pandemya? Opo, pwede po kaya, no, mga 26 or 27 ng December, if God's will, opo, puntahan ko kayo dyan sa Barangay Maraykit. Opo, no, good morning kay Ate Meli Mateo Ballester. Opo, no, praise the Lord kay Sister Leia Limit, Josie Ribo. Opo, no, so kay Franz Margalio, kay opo, no, the rest, opo, no, so si Sister Rowena Baratita, opo, no, kung pamangkin ka ni Jibong, ibig sabihin, pinsanin ka ng aking butihing may bahay. Opo, no, so, opo, so, opo, no, so, ayun po, no, so mamaya ako mag-chat sa'yo pagkatapos ng program. So, dumako na tayo sa mensahe ng mabuting balita. Praise the name of the Lord. So, glory to God. Opo, no, tayo po ay dumulog sa panalangin. Opo, no. Atin pong ipagkatiwala sa Panginoon ang sandaling ito. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagpapasalamat for this is the great privilege we have na patuloy po naming tinatanggap mula sa iyo, tinatamasa mula sa iyo, na sa kung saan ang mensahe ng mabuting balita ay naiipahayag sa amin ng buong laya. Kaya naman akin pong patuloy na dalangin, Ama, na kausapin mo po kami sa simpleng paraan, sa pamamaraang naaayon sa iyong kalooban, sa pamamaraang ang iyo pong ginagamit ay walang iba, kundi ang iyong banal na salita. Sabi nga po ng aklat ng Roma 1:16, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinakahiya ang mensahe ng mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo, pangalaway sa mga Griego. Ipinapahayag nito na ang pagliligtas ng Diyos ay nagmumula sa pananampalataya at matatapos sa pananampalataya, gaya ng nasusulat. Hallelujah. So, purihin ka po, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na patuloy na dakilain sa amin pong mga buhay. Thank you for this great privilege we have. So, illuminate our hearts, Father, and then this morning spoke to us softly. Speak to us, O God. Open our hearts, our minds. Let your glory be revealed in our midst this morning. Thank you po. Thank you po. Patawarin ninyo kami sa mga
kasalanang amin pong patuloy na nagagawa at hayaan po ninyo na patuloy naming asahan na sa pamamagitan po ng iyong mga salita at iyong mga pangako, dadating po ang panahon ayon sa iyong itinakda na kami po ay babaguhin mo at gagawing kalarawan mismo ng amin pong Panginoong Hesukristo. Thank you for this great privilege. Sa iyo namin ipinapagkatiwala ang umagang ito. Mapapurihan ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, praise the Lord. Opo, no, purihin po ang ating Panginoon. Purihin ang Diyos na makapangyarihan. We were now in book of Matthew chapter 22. Purihin ang Diyos. Natapos na po natin ang chapter 21. Sa biyaya ng ating Panginoon, we were now in chapter 22. Opo, no? So, praise God. So, basahin po natin at atin pong patuloy na alamin sa biyaya ng atin pong Panginoon ano yung mensaheng ipinapadala sa atin ng Diyos concerning this message. Opo, let us read. And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said, The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son, and sent forth his servants to call them what were bidden to the wedding, and they would not come. Again he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner. My oxen and my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise. And the remnant took his servant, and entreated them spitefully, and slew them. But when the king heard thereof, he was wroth, and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city. Then said to his servant, The wedding is ready, but they which are bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as you shall find, bid for the marriage. So those servants went out unto the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good. And the wedding was parlous with the guests. And when the king came to see the guest, he saw there a man which had not on a wedding garment. And he said unto him, Friend, how camest thou in hither, not having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth, for many are called, but few are chosen. My brethren, this is the word of the Lord, and let his word be magnified in our midst this morning. Doon po sa mga nakarinig ng pagbasa sa umagang ito, makinig. Opo, no? So, purihin po ang atin pong Panginoon. So, ang atin pong binasa ay ang isang uri ng plano na itinakda na ng ating Panginoon before the foundation of the world. Ito po yung tinatawag na marriage supper of the Lamb. Opo, walang dili iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo at ang mga mananampalataya. Opo, no? The bridegroom was our Lord, and ang mapapangasawa po ay walang iba kundi ang mananampalataya o ang mga mananampalataya. Ang mga pinili ng Diyos before the foundation of the world. Opo, no? Ito'y isang uri ng paalaala sa mga tinawag ng atin pong Panginoon, na sa kung saan
napaka-importanting ang bagay na ito po ay atin pong mapaghandaan. Opo, no? Kaya nga naman ang atin pong Panginoong Hesukristo, makikita po natin, opo, no? Siya ay nagsugo ng mga mangangaral, nagtalaga ng mga mensahero ng mabuting balita. Ano ang purpose po nito? Ano ang isa sa mga great purpose ng pangangaral ng mensahe ng mabuting balita? Upang ang mga mananampalataya ay makapaghanda sa darating na kasalan. Opo, which is written already in the book of Revelation, na sa kung saan doon idiniklara na andito na, dumadating na ang lalaking ikakasal. Opo, no, handa na din ang babaeng kanyang mapapangasawa, which is the group of the believers or the body of Christ. Opo, no. Hallelujah. So, ito'y isang uri ng paalaala na sa kung saan makikita po natin, opo, no, meron siyang mga naunang inimbitahan. Opo, mga itinalaga na makapasok sa lugar kasalan, makaisa sa pagdiriwang na ito, which is the Jewish people. Opo, no, ang mga Israelita na sa kung saan simula noon hanggang ngayon, opo, ay nananatiling matigas ang ulo at aayaw manampalataya sa atin pong Panginoong Hesukristo. Nananatiling nakafocus ang kanilang mga isipan doon sa tinatawag na personal priorities, katulad halimbawa ng negosyo. Opo, no, makikita po natin. Again, sabi dito sa verse 4, He sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden. Opo, no, Behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready. Come into the marriage, but they made light of it. Sabi po doon, but they made light of it. Hindi ito nagbigay sa kanila ng tinatawag na kahalagahan. Opo, no, opo, no, ito'y isang uri ng tinatawag na pagdi-dishonor. Opo, no? Ang imbitasyon pong ito na nagmula sa hari, kung atin pong pagninilayang mabuti, at dinisregard po ito ng isang iniimbitahan, ibig sabihin ang iniimbitahang ito ay walang pagrespeto sa haring ito na nag-iimbita sa kanya. Opo, no? Sa England, opo, no, kapag atin pong pagninilayang mabuti, ang mga imbitasyong ipinapalabas ng hari o ng reyna. Opo, no? Sa bawat imbitasyon na mayroong lalabas, opo, no, isinasama po sa huling bahagi ng sulat, opo, unang imbitasyon, ang katagang attendance is a must. Opo, no? Ito po isang uri ng kaugalian sa England. Opo, no, at ganun din po sa ibang lugar sa Europe. Opo, no, kapag mayroong okasyon, opo, o pagdiriwang na ang magsasagawa ay walang iba kundi ang hari ng England. Opo, no, ang imbitasyon ay sinasamahan nila ng katagang attendance is a must. Ang sino mang hindi a-attend, opo, no, pupunta sa pagdiriwang na iyon, ay kinakasuhan ng tinatawag na, kumbaga dito sa Pilipinas, opo, obstruction, paglabag sa batas. Opo, no? So, dito po yan sa mundo, sa lugar ng England. How do we imagine? The Bible is talking about invitation, opo, for heaven. The Bible is talking about eternal life. Hindi lamang eternal life. The Bible is talking about fellowship with the King, fellowship with the Lord. Opo, but these people, they made light of it. Opo, the Jewish nation ignored this kind of invitation from God. At hindi naman maiikailayan kasi po from the very beginning, opo, no, from the time of Moses, opo, up to following generations, opo, makikita po natin yung tinatawag na
sa kabila ng pagpapakita ng Diyos ng iba't ibang uri ng palatandaan para maipadama niya ang tinatawag na pag-ibig niya sa mga Israelita. Opo, hindi naman maiikaila na ang mga Israelita ay patuloy na ini-ignore ang mga bagay na ito na sa kung saan ay piniperform ng Diyos sa kanilang mga buhay. How do we imagine that even yung pagdating po ng atin pong Panginoong Hesukristo sa panahong ito nga na atin pong ipinagdiriwang ang Kapaskuhan, how do we imagine na alam po ng mga Israelita kung saan ipanganganak ang Mesiya, kung saan ipanganganak ang Kristo, ang magiging hari ng bansang Israel, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ito po ang sinabi ng mga propeta. Ito yung tugon ng mga marurunong na ito sa harap ni Herodes nung magtanong si Herodes saan daw ipapanganak ang Mesiya. Sa Bethlehem po ng Judea. Opo, no? Praise the name of the Lord, sapagkat ito ang nasusulat. Opo, alam nila na sinabi ni Propeta Micah, opo, na bagamat ikaw, Bethlehem, pinakamaliit ka man sa lupain ng Huda, sa iyo magmumula ang hari na magliligtas sa bansang Israel. They know it, but they ignore it. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So, alam niyo po, the hidden mystery within this situation ay matatagpuan po natin in the book of Romans chapter 11. There is a mystery why these people of Israel, ignore this kind of invitation from God. Makikita po natin in the book of Romans chapter 11. Bakit nagmatigas ang bansang Israel? Sabi ng banal na kasulatan, bagamat sila'y nagmamatigas, bagamat sila'y tumatanggi, sila'y nananatiling bayan ng Diyos. Opo, no? Sila'y nananatiling pinili ng Diyos. Sila'y nananatiling tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Opo, no? Kung meron mang mga mapapahamak sa mga Israelita, ito po yung tumanggi talaga ng lubusan sa imbitasyong ito ng atin pong Panginoon. Opo, no? So mayroon talagang tumanggi at hindi talaga tinanggap na ang atin pong Panginoong Hesukristo ang bugtong na anak ng Diyos, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. That's why God, tell to His servants, bind them hand and foot and throw them into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Isa sa bahagi ng plano ng Diyos yung ang mga Israelita ay pagmatigasin ng ulo, ang purpose upang ang pagliligtas ng Diyos ay pasa niya o madala niya sa atin ng mga hintil. We are the Gentile people na sa kung saan yamang sabi ng hari, yamang hindi po pwede ang mga inimbitahan at sila'y hindi karapat-dapat sa aking imbitasyon. Go to the highways. Praise the name of the Lord. And as many as you find, bid them. Gaano man karami yung inyong matagpuan, kunin ninyo sila lahat, imbitahan ninyo sila lahat. Yung mga mamamatay tao na pumatay sa mga lingkod ng Diyos na nag-iimbita, gapusin ninyo ang kanilang mga paa at kamay, itapon ninyo sila sa labas at hayaan ninyong doon sa kadiliman, magngalit ang kanilang mga ngipin. So go your way, as many as you find, bid them, bring them to the banquet. So ito yung panawagan ng ating Amang nasa langit. Grabe yung enthusiasm, grabe yung grace, grabe yung desire from the heart of God na makasama ang kanyang mga pinili sa selebrasyong ito. That's why the servants of the Lord go their way, and as many as they find, sila'y dinala nila, sa pagdiriwang sa selebrasyon. Sa sitwasyon po natin ngayon bilang mga mananampalataya, we were now on the gate of this celebration. Hindi pa actually nangyayari ang kasalan. Wala pang nakikitang palatandaan na
tayo ay nasa sa lugar na ng kasalan pero naandun na po tayo sa bahagi ng tinatawag na mga inimbitahan. Ano ang kadahilanan? Sapagkat tayo ay nakikinig ng mensahe ng mabuting balita. Opo, no, kaya naman napaka-importante ng tinatawag na babalik na naman ako doon sa napakahalagang message na laging dala ng inyong abang lingkod. Babalik na naman ako doon sa aspeto ng atin pong pakikinig. The big problem we have, opo, na meron ang mga Israelitang ito, ay hindi po yung kanilang priorities. Even daw, ito yung kanilang reason. Mayroong pupunta ng kanilang negosyo, mayroong pupunta sa kanilang bukirin. Opo, ito yung dahilan kung bakit tumatanggi sila sa imbitasyon. Opo, no? Mayroong ikakasal, mag-aasawa muna. Opo, literally, kaya tumatanggi sila sa imbitasyon. Pero actually, the main problem they have, opo, no? Kasi po, naandyan yung opportunity. Once na ikaw ay nakinig ng mensahe ng mabuting balita, opo, hindi ito dahil naengganyo ka doon sa nagtuturo ng mensahe ng mabuting balita, hindi ito dahil nagandahan ka doon sa mga sinasabi ng mga ngaral ng mensahe ng mabuting balita, kundi ibig sabihin po nito, mayroong Diyos na kumikilos sa buhay mo at binigyan ka ng pagkakataong mag-pause at teka muna, makikinig muna ako ng mensahe ng mabuting balita. Ito'y bahagi ng pagkilos sa atin ng Diyos na makapangyarihan. At kapag nag-pause ka, nakinig ka ng mensahe ng mabuting balita, ibig sabihin binibigyan ka ng pagkakataon ng atin pong Panginoon na makasama sa tinatawag na marriage supper of the Lamb. Opo, no? The great banquet na binabanggit ng banal na kasulatan na mangyayari in the book of Revelation. Opo, no? Isang uri ng future event na sa kung saan ang mga mananampalataya, opo, na nagdanas ng tinatawag na sigalot at hirap, mga tiisin sa buhay na ito, opo, ay padadanasin ng Panginoon ng isang hindi maipaliwanag na kaligayahan sa piling ng Diyos na makapangyarihan, opo, pagdating ng panahong iyon. So we are part of the wedding. Kapag ikaw ay nakikinig ng mensahe ng mabuting balita, you are part of the called. Praise the name of the Lord. Bahagi ka ng tinawag. You are part of the called. But do not forget, the Bible is declaring, but few are chosen. Ngunit kakaunti ang nahirang. Ano ang kadahilanan? Kasi po, katulad ng mga Israelita, kung papaanong ang naging problema nila ay sa pakikinig, ang problema pa din po ng mga mananampalataya ngayon, na sa kung saan ay bahagi ng mga tinawag, opo, ng atin pong Panginoon, ang problema pa rin po ay sa tinatawag na pakikinig. How do we imagine na napakaraming tao ngayon ang nakikinig ng mensahe ng mabuting balita, pero iba't iba ang kanilang interpretasyon sa mensahe ng mabuting balita. Ang ibig sabihin ba nito ay iba't iba din ang kapahayagang ibinibigay ng Panginoon? No. Opo, no, mayroong iisang kapahayagan ang banal na kasulatan. Mayroong iisang mensahe ang banal na kasulatan. Mayroong iisang resulta na ibinibigay ang banal na kasulatan. At ito nga po ay yung ikaw ay magkamit ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng Diyos na makapangyarihan. But there are so many kinds of interpretation. There are so many kinds of message. Why? Because of the way they listen to the word. Naandyan po yung tinatawag na problema. Opo, no? Mayroong ilang mga mananampalataya na nagsasabing ang kaligtasan ay nasa bahagi ng pagpapasya ng tao. Opo, no? Mayroon namang mananampalataya na pag sinabing kaligtasan ang nagpapasya dito ay ang Diyos. At ito po yung tinatayuan ng inyong abang lingkod. From the very start, ang Diyos ang pumipili, ang Diyos ang tumatawag, ang Diyos ang nagpapaunawa kung paano makakamit ng isang tao ang kaligtasan, ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng paraan upang maisakatuparan mo ang kanyang kalooban sapagkat ito ang sinabi ng Diyos in the book of Philippians, chapter
chapter 2, verse 13, sapagkat ang Diyos ang naglalagay ng pagnanasa sa puso ng tao upang maisakatuparan ang kalooban ng Diyos. All things are of God. Even in time of troubles, na kung saan ay meron kang pagsubok na nararanasan na hindi mo na maunawaan kung paano ito mapagtatagumpayan. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? I can do all things through Christ who strengthens me. All things are of God. Hallelujah. One of the greatest news na tinanggap natin bilang mga mananampalataya para lamang magtamit ka ng buhay na walang hanggan at para lamang makarating ka sa paanan ng atin pong Panginoong Hesukristo. He gave us the greatest gift that we called faith. Ito po yung tinatalakay natin itong mga nakaraang araw. Hallelujah! Ibinigay niya sa atin ang tinatawag na pinakadakilang regalo. Ito nga po yung pananampalataya na sa kung saan sabi ni Apostol Pablo in the book of Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. Yung pananampalataya, hindi nagmula sa iyo yan. It is a gift. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa. Para wala tayong maipagmalaki sa Diyos. So, ang Diyos ang gumagawa ng paraan, and yet, we ignore it. They ignore it. Praise the name of the Lord. Ngayon, ang katanungan, meron bang makakatanggi sa Diyos? Sa totoo lamang po, wala. Pero bakit may mga taong tumanggi sa Diyos? Like these people, these Israelite people. Bakit sila tumanggi sa Diyos? Sapagkat ito ang plano ng Diyos na sa pamamagitan po ng kanilang pagtanggi ay makarating sa atin ang mabuting balita patungkol sa atin pong Panginoong Hesus. Upang sa pamamagitan ng mabuting balita ay maiprepara tayo, maihanda tayo sa araw ng kasal. Opo, no? But still, there are some people na hanggang sa ngayon, hanggang sa atin pong kapanahunan, ay nananatiling ini-ignore ang imbitasyong ito ng Diyos na makapangyarihan. Opo, no? Nakikinig, pero walang napapakinggan. Tumitingin, pero walang nakikita. Opo, no? Doon po andun po ang problema sa pakikinig. Opo, no? Praise the name of the Lord. So, look at this. Opo, no? Sa verse 11, opo, no? O verse 10, napuno yung bulwagan. Opo, tumanggi yung mga naunang inimbitahan. So, nagpadala ng panibagong mga sugo ang atin pong Diyos na makapangyarihan. At ang sabi ng Panginoon, lahat ng matatagpuan ninyo sa daan, go you therefore into the highways, and as many as you shall find, bid to the marriage. So those servants went out into the highways and gathered together all as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. And when the king came to see the guest, he saw there a man which had not on a wedding garment. Praise the name of the Lord. Isang uri ng kultura sa bansang Israel na kapag ikaw ay imbitado sa kasalan, meron talagang merong customary na ipinapatupad ang mga bansang ito, na sa kung saan lahat naka-uniform. Gamitin natin yung katagang uniform. Opo, no, kasi ito yung tradisyon ng bansang Israel. Kapag mayroong kasalan, opo, no, nagpapadala ng tinatawag na dito kasi sa atin sa bansang Pilipinas, kapag sinabing kasuotan, ang madalas lang na ini-inform, ito yung isusuot ninyo, yung mga abay. Opo, no, yung mga ninong at ninang. Na kung minsan yung mga ninong at ninang, kapag medyo jeprox si ninong, opo, at yung kasuotan ay magbabarong Tagalog o kaya mag-Amerikana.
Kung minsan sasabihin ng ninong, sila na lang, ako, tama na sa akin yung ganito. Opo, meron pa rin matitigas ang ulo. Hindi marunong makinig. Opo. Opo, no? Dito sa atin sa Pilipinas, ito lang, mga ninong at ninang, mga abay, opo, at yung mga bahagi ng pamilya, ito lang yung nakasuot ng kasuotang pangkasalan. Opo, no, yung mga imbitado na mga ordinaryong tao, hindi na, kung ano na lang yung kanilang maisuot. Pero sa tradisyon po ng bansang Israel, lahat ng guest, kapag mayroong kasalan, kailangan nakadamit kang pangkasalan. Ito po yung kultura ng bansang Israel. Na kung saan ay inadapt ng atin pong Panginoong Hesukristo at ini-apply niya sa sinasabi ng banal na kasulatan. Which is, ang ibig sabihin po nito ay kabanalan. Kapag sinabing kasuotan o damit pangkasalan, ang ibig sabihin po nito, ito ay nagre-representa sa kabanalan ng atin pong Panginoong Hesukristo na ini-impart niya. Opo, no? Ini-impart niya sa kanyang katawan. Opo, do not forget that the body of Christ is the church. At ito po yung pakakasalan ng atin pong Panginoong Hesukristo, the church, na sa kung saan ay pinabanal ng atin pong Panginoong Hesukristo gamit ang banal na salita ng atin pong Panginoon. Pero mayroon talagang mga tao nga, opo, likas na matigas ang ulo. Hindi marunong makinig. Opo, no, bagamat pumupunta po ng church yan. Opo, nasa church po yan. Kasi hindi naman makakapakinig kung wala yan sa church. Opo, nakatutok yan every 5:30 in the morning. Praise the Lord. Wala pong personalan. Trabaho lang bilang lingkod ng Diyos. Nakikinig yan every 5:30 in the morning. Opo, no? Pero yung pinapakinggan, opo, no? Yung mensaheng pinapakinggan, hindi napapakinggan. Ang hirap unawain, ano po? Pero biblical po yan. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, nakikinig sila pero hindi nila nauunawaan yung kanilang pinakikinggan. Opo, so ito yung nangyari. Verse 11, and when the king came to see the guest, he saw there a man which had not on wedding garment. Meron siyang natagpuan na isang lalaki, isang tao, hindi nakasuot damit pangkasalan. Opo, no? At tinanong siya ng hari, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pangkasalan? Hindi po ibig sabihin nito, no, na sa panahong iyon, sa araw ng kasalan, hindi po ibig sabihin na mayroong makakarating doon na hindi nakadamit pangkasalan. Hindi po ibig sabihin na mayroong makakarating sa langit na hindi mananampalataya. Opo, no? Ang bahaging ito ng banal na kasulatan, ang verse 11 ay isang napakahalagang paalaala na walang makakarating sa langit na hindi mananampalataya. Praise the name of the Lord. Opo, no? Ito yung dapat na maging maliwanag po para sa atin. That's why, yun pong paanyaya na ginagawa ng atin pong Panginoon hanggang sa atin pong kapanahunan at sa mga darating na panahon, ang ibig kong sabihin, yun pong patuloy naming pangangaral ng mensahe ng mabuting balita, opo, ay bahagi ng pag-iimbita ng atin pong Panginoon sa darating na kasal ng kanyang anak. Walang dili iba kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo. So this is the question. Are we ready to the marriage supper of the Lamb? Opo, no? Many of us, kaya lang naandyan, nakikinig ng mensahe ng mabuting balita sapagkat mayroong COVID-19. This COVID-19 is part only of this life. Bahagi lang ng buhay natin yan dito sa ibabaw ng mundong ito. Do not forget, sa langit, wala na pong COVID-19. Opo, no? Merong ilan dyan na kaya lang makikinig ng mensahe ng mabuting balita. Kasi merong problema. Tandaan po natin, sa langit, lahat ng bagay ay lumipas na. Wala na pong sakit doon. Wala na pong kahirapan doon.
Wala nang mga pangit na bagay na matatagpuan sa kaharian ng langit sapagkat sa piling ng Diyos, ang lahat ng bagay ay lumipas na. Mayroong pangangaral ng mensahe ng mabuting balita. Mayroong pag-iimbitang ginagawa ang Diyos. Ano ang purpose? Para puspusin ang atin pong puso ng kagalakan sapagkat mayroon palang ihinandang lugar sa atin ang Diyos na sa kung saan sa araw na iyon hindi ka naiiyak, hindi ka na magdadalamhati. Ano ang kadahilanan? Sapagkat mas higit sa pagdadalamhati ang mararanasan ng isang tao kapag hindi ka nakasama sa marriage supper of the Lamb. There will be weeping and gnashing of teeth. That's why, habang maaga pa, I would like to tell you as a messenger of God, be a good listener. Be attentive to the invitation of God for the marriage supper of the Lamb. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan, alam namin bahagi kami ng iyong mga inimbitahan. Bahagi kami ng mga taong iyong pinaglaanan at pinagnasaan na makapiling mo sa iyong kaharian. Kaya naman kami ay iyong tinawag. But allow us, Father, na huwag naming malimutan. As you have said in your word, many are called, but few are chosen. Marami kang tinawag, pero kakaunti lang ang nahirang. Maraming nag-response, pero kukunti lang ang nakikinig. Kaya Panginoon, sa mga sandaling ito, akin pong patuloy na idinudulog sa iyo ang buhay ng bawat individual na mananampalataya. Hayaan mo po na ang bawat isa ay makinig ng mensahe ng mabuting balita. Hindi po basta umattend, hindi po basta mag-open ng cellphone or ng gadget every 5:30 in the morning, kundi makinig ng mensahe ng mabuting balita. Sapagkat ang pananampalataya nga po ay nagmumula sa pakikinig at makakapakinig kung mayroong mangangaral patungkol sa amin pong Panginoong Hesukristo. So Father God, we are praying in the name of Jesus. And we are so much very grateful, O God, sapagkat bahagi kami ng iyong mga inimbitahan. Nawa, pagdating po ng panahong iyon, pagdating ng araw ng kasalan, matagpuan po kaming karapat-dapat sa piging. Matagpuan po kaming karapat-dapat sa iyong imbitasyong ipinadala sa amin. Huwag kaming matulad sa isang lalaking nakapasok sa lugar ng kasalan na hindi nakadamit pang kasalan. Alam namin, Panginoon, kapag mangyayari ang mga bagay na yon, tatalian ang aming mga kamay at paa at ihahagis kami sa kadiliman. Doon magngangalit at mananangis ang aming mga ngipin. So Father God, sa iyo namin ipinapagkatiwala ang lahat at hayaan mo po na itong mga taong ito na patuloy na ipinapanalangin ng iyong abang lingkod ay patuloy na maidulog sa iyong harapan. At dalangin ko nga po, Panginoon, na ang iyong kapangyarihan ay malaya at patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay. We are praying, Father God, for Ate Meli Mateo Ballester, Sister Merlin Vergara, Sister Marlene Perilla,
kila Sister Helen and Kuya Rick Marzan, the entire Marzan family, we are praying. Praying also kila Brother Michael and Sister Lynette Imperial Malabad, kila Nanay Lucy, kila Tatay Hunyong Malabad, kay Brother Dondon Malabad and family. Ganon din po kila Brother Romnick and Sister Kat Valerio, kila Kuya Victor Condis Giriva, si Catherine, Father God. We are praying for them, O God. Kay Sister Love Garcia Domingo, Sister Monica Garcia Domingo, kay Franz Margalio, kay Fumika and Nosumi Matsusaki Margalio, kila Manay Salve, kay Cheryl, kay Faye, kay Jo Marie, kay Jonathan, kay Freshalin, the entire Margalio family, we are praying in the name of Jesus. Ganun din po kay Aiko Shin and family, kay Sister Angie De Vera and family, kay Sister Leah Limit Factoranan and family, kay Sister Nieves Limit, ganun din po kay Ate Nelia Laraya at kay Kuya Jose Laraya. We are praying for Kuya Jose, Father God. Ganun din po kay Ate Nelia. We are praying for Brother Bart Sibulina, kay Sister Susan and Brother Edgar Limbo, kay Nanay Presi, kay Sister Grace Murillo, kay Sister Oyes. Panginoon, gabayan mo po ang anak mong ito sa kanilang pinuntahan sa lugar ng Olongapo. Praying for Sister Nori Sabilita. Ganon din kila Kuya Fernan Lucero at Brother Rodel Cabanganan, sa aking pamangkin na si Maribeth Reyes Caniega. We are praying, Father God. We are praying also sa entire BJC Metro Manila Local Church, sa pangunguna po ni Pastora Che Hobilla. Kay Mama Tila, we are praying for Mama Tila. More grace, Father God, ang patuloy po ninyong igawad sa mahal naming ina na ito. We are praying for Sister Estela Terania, Brother Tito Terania, Sister Luz Kurong, Kuya Joe Kurong, Brother Jason, Brother Juby, kay Zyle. We are praying also sa Escriba family, kila Sister Leia Escriba, Brother Ronnie, Brother Eman, Sister Ella, the entire Escriba family, we are praying. Ganoon din po sa Pantalyon family, sila Sister Eleanor, Brother JB, sa anak nilang si Juno, at sa isa pang baby nila, opo, no, sa iyo namin ipinapagkatiwala, the entire Pantalyon family. Ganon din po sa Herrera family, kay Sister Pearl Herrera, kay Brother Christopher Herrera, kay Cassie, Father God. At sa Duktama family, we are praying also for Brother Hinaro, Sister Rosalie, sa mga anak, Panginoon, we are praying for the entire Duktama family. At ganoon din po sa Rivo family, kila Kuya Jose, kila Sister Josie, Father God, kila Kuya Willie Rebo, kila Sister Tintin, kila Brian, kila Ethan, kay Christian, ganun din po kila Sister Joanne Carol Ramoy Diego Morales, kay Brother EJ. We are praying for them, O God, kila Ate During Moral, kila Sister Monique Moral, kay Brother Chris, sa kanilang mga anak, si Iya, si Christine, si Khalil. Praying also, Father God, sa Kalugtong family, kay Pastora Ana Teresa Kalugtong, kay Brother Gerald, kay Brother Jose Martin, kay Brother Jojo, kay Sister Didit Ebol Kalugtong, the entire Kalugtong family, we are praying, Father God. Ganon din po sa Mulano family, kay Brother Lito Mulano, kay Sister Imelda Mulano, sa kanilang mga anak, kay Sister Milet,
kay Brother Henry, kay Yuan, kay Sister Jemeline, kay Brother Ernel, kay EJ. Ganon din po kay Sister Geneva, kay Sister Erica, kay Brother Denmark, kay Sister Amin, kay Brother Alvin, kay John Stephen Calapillo, the entire Molano family, we are praying in the name of Jesus. Praying also, Father God, sa Pagaduan family, kay Brother Eric, kay Sister She, kay Baby Arian, kay Ashley, kay April, kay Ariel, kay Aris, the entire Pagaduan family, we are praying, Father God. Ganun din po sa BJC Apalit, we are praying for the entire breeder and there in Apalit, kila Kuya Rolly, kay Ate Ellen, kay Sister Minay. Hallelujah. Ganun din po kila Sister Etang, kila Sister Cecil, kila Sister Edwina, kila Sister Maricel, Sister Nati, Sister Luz, kila Brother Lito, kila Brother Fred, kila Kuya Felix, kila Tatang Emo, and specifically we are praying for Kuya Rolly. Akin pong dalangin na ikaw po ang patuloy na makakilos ng buong kapangyarihan sa buhay ni Kuya Rolly. Aking dalangin hindi lamang kagalingan, Panginoon, kundi complete understanding about what the Word of God is saying. So, Father God, we are praying for Kuya Rolly's health, spiritual and physical. Praying also, Father God, sa BJC Pitugo local church, sa pangunguna po ni Pastora Gemma Ditubio. Praying also kay Brother Loling Ditubio. Ganon din po kay Genesis at sa kanyang mga kaibigan sa lugar ng Malbar, Batangas. Sila Ryan, Lenny, Rona at Jessa. We are praying for Sister Malu, Brother Danny, Miguel, at ganon din po kay Nanay Anyana. We are praying also kay Sister Mini at kay Brother Anting, the entire Ditubio family, kay Sister Karen and Brother Embed, kay Nanay Aning, kay Nanay Presi, kay Nanay Eli Gliani, ganon din po kay Sister Nena at kay Brother Dario. Praying also kay Sister Eli Forbes, kay Sister Mercy Marino, Brother Carling Marino, kay Brother Kaloy at Sister Chari, the entire Iglesia family, the entire BJC Pitugo Local Church, we are praying, let your grace be upon them, Father God. Salamat po at sa iyo namin patuloy na ipinapagkatiwala even the Bible studies in churches na sa kung saan ay malapit sa puso ng inyong abang lingkod, ang Magnificent Jesus Church with Pastor Arman de la Peña and Sister Glo de la Peña, ang the Daily Bible Study Live with Pastora Cora Vasquez, together with Sister Mari Consano, Sister Mary Ann, and Sister Maribeth Rosales. Si Jesus ang Pag-asa Church, together with Pastor Ed Resuello and Pastora Prime Resuello. Jesus Christ, the True God and Eternal Life Church, together with Pastora Lilita Bandoy, Sister April Limbo, Sister Geneva Nicolas. At ganun din po ang GCL Church with Pastora Elma Gutierrez, Sister Veneranda, together with Sister Veneranda Sinita Castillo and Sister Chumi Coronel. So we are praying hindi lamang po sa mga ito, kundi maging sa amin pong mga presidente, yun pong mga kaganapang nagaganap sa amin pong kapaligiran, masalimuot man ito at mahirap unawain, sa iyo namin patuloy na ipinapagkatiwala, Ama, at we are still praying for them. Ikaw po ang malayang kumilos. Gamitin po ninyo bawat sirkumstansya na maging instrumento sa ikauunawa sa mabuting balita na amin pong napapakinggan. We are praying also, Father God, doon sa mga doctors, mga nasa medical communities,
Opo, yung mga gumagampan sa kanilang tungkulin bilang mga nurses or whatsoever in the hospitals, we are praying. Father God, gabayan po ninyo sila at samahan. Praying also sa lahat po ng mga pastor na nangangaral ng mensahe ng mabuting balita. Continuous na palakasin mo po sila, palakasin mo po kami. At kung mayroong problema sa amin pong mga pisikal na katawan, amin pong hinihingi ang kagalingan Ama sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat. You are the prayer answering God. And we do believe, Father, na hindi pan po namin i-specify yung amin pong mga personal na kahilingan. We do believe, Father, that you are the prayer answering God. Nagawa mong ibigay sa amin ang iyong anak na si Jesus. Magagawa mong ibigay sa amin ang lahat, Ama, kasama ang iyong anak na si Jesus. So, Father God, thank you for this great day. Thank you for this great morning na sa kung saan ay narinig namin ang iyong mga salita. Patuloy ka pong mangusap, patuloy ka pong magpahayag, patuloy mo po kaming imbitahan sa kasalang darating sa panahon ng na iyong itinakda sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Praise God. Opo, no? Purihin po ang ating Panginoon. Ayan, opo, no? So, praise the Lord. So, good morning. Good morning. Good morning. Opo, no? So, I would like to remind each one of you, you were invited to the marriage supper of the Lamb. So, ang paalaala ng inyong abang lingkod, be a good listener. So, good morning po. Good morning. So, good morning kay Franz Margalio. Good morning, Franz. Opo, no, kay Sister Chumi. Opo, no, ng Mabalanoy, San Juan, Batangas. Good morning. Good morning din po kay Pastora Che. Opo, no, praise the name of the Lord. Opo, no, kay Sister Luz Kurong. Good morning po, no. Good morning kay Sister Veneranda Sinita Castillo. Kay Sister Merlin Vergara, good morning po, no. Kay Rowena Baratita, good morning. Praise the name of the Lord. Opo, no. Good morning din po kay Sister Susan Aquino Limbo. Opo, no. Praise the Lord. So, kay Ate Meli Mateo Balister, good morning po, no. Kay Sister Leia Limit, kay Ate Josie Ribo, opo, no. Kay Brother Lito Mulano, of course, opo, no. Good morning po sa inyong lahat. Opo, no. Sa lahat ng mga kapatid sa pananampalataya, good morning po at Merry Christmas to everyone. God bless you po at bye-bye po sa inyong lahat.